Ako po si Danilo. Sa edad kong 55, marami na rin akong nasaksihan, nalampasan at naramdaman. Ang bawat kunot sa noo ko, ang bawat puting hibla sa buhok ko, may sariling kwento iyan. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isa sa mga pinakamalalim, pinakamasakit at sa huli, pinakamapagpalaya sa lahat. Ito ay kwento tungkol sa halaga ng isang lumang relo, ang halaga ng pagkatao, at ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sana'y magsilbing inspirasyon at paalala ang aking mga salaysay, lalo na sa ating mga kababayang nakatatanda, na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa katapatan ng puso at ang pagkakakilala sa sarili. Sa bawat salitang aking bibitawan, susubukan kong maging malinaw, malumanay at tapat. Ang buhay, tulad ng isang mahabang biyahe, ay puno ng mga liko at likaw, ng mga pagtaas at pagbaba. At sa bawat paghinto mayroong aral na makukuha. Makinig po kayo at hayaan ninyong ibahagi ko ang aking paglalakbay. Ang gabing iyon ay nakaukit na sa aking alaala, kasing lalim ng mga ukit sa lumang punong mangga sa aming probinsya. Hindi ko alam noon na ang isang simpleng hapunan pala sa isang marangyang restaurant sa Makati ay magiging simula ng isang malaking pagbabago sa buhay ko. Hindi ko rin akalain na ang isang lumang relo na matagal nang kasama ko sa aking pulso ay magiging tampulan ng lahat. Ang relo, ang simple kong pananamit, ang aking tahimik na presensya, lahat ng ito ay naging sentro ng gabi. Dumating kami ni Zenaida, ang aking asawa, sa loob ng 30 taon sa Milano. Isang sikat at mamahaling Italian restaurant sa gitna ng Makati. Ang ambience ay sumisigaw ng karangyaan. Malalaking chandelier na nagbibigay ng malambot na ilaw, mga lamesa na may makinis na puting mantel, at ang bawat kubyertos ay kumikinang na parang ginto. Halos bawat galaw ay may tugtog ng klasikal na musika, malumanay at di gaanong naririnig, pero nagbibigay ng kakaibang dating. Ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang ko sa makintab na sahig, para akong naglalakad sa isang entablado na hindi ko naman dapat puntahan. Pakiramdam ko, hindi ako nababagay dito. Ang bawat detalye ng lugar ay pinaghandaan, ang bawat silya ay tila gawa para sa mga maharlika. At ako na nakasuot ng isang lumang traje, ay tila isang maling nota sa isang perpektong simponya. Si Zenaida. Naka-beige gown siya, gawa sa mamahaling tela, na tila dumadaloy sa kanyang katawan. Ang buhok niya ay maingat na nakaayos, ang makeup niya ay halos perpekto. Kitang-kita ang pagod niya sa paghahanda, ang bawat pilik mata ay tila may kwento ng pagpupursigi. Hindi ko maiwasang tingnan siya ng may paghanga, kahit pa sa loob ko ay alam kong ang paghanga na iyon ay may kasamang malalim na lungkot. 30 years. 30 taon na kaming kasal, at sa 30 taong iyon, parang laging may pader sa pagitan namin. Isang pader na gawa sa mga pangarap niya na hindi ko kayang abutin. Ang bawat sandali ng aming pagsasama ay tila isang pilit na pagtatangka na magkasundo ang dalawang magkaibang mundo. Kasama namin ang mag-asawang Ricardo Pineda, isang pangalan na kumikinang sa mundo ng negosyo. Kilala siya bilang isang bilyonaryo, isang taong may kapangyarihan at iimpluwensya. Ang kanyang asawa, si Elena, ay tahimik lang, ngunit ang bawat galaw niya ay mayroong karangalan at respeto. Nag-uusap sila ni Zenaida tungkol sa isang malaking kontrata, isang kontrata na nagkakahalaga ng 11 milyong piso. Isipin ninyo, 11 milyon. Para sa isang simpleng empleyado sa logistics na tulad ko, ang halagang iyon ay tila isang buong buhay na ipon. Para kay Zenaida, iyon ay pangarap, isang hakbang paakyat sa pedestal na matagal na niyang pinapangarap. Ang halagang iyon ang susi para sa kanya, ang tiket sa mundong matagal na niyang hinahangad. Ako? Nakaupo lang ako doon, tahimik. Pakiramdam ko isang dekorasyon lang ako sa hapag. O mas masahol pa, isang balakid. Ang mga usapan nila ay umiikot sa ekonomiya, sa mga proyekto, sa mga pangalan na tanging sa telebisyon ko lang naririnig. Ang mga pampagana ay dinala sa aming lamesa at ang bawat isa ay parang gawa ng isang pintor, sining sa plato.
Sinusubukan kong maging bahagi ng usapan, sumasabat paminsan-minsan, ngunit karaniwan ay binabaliwala lang ako ni Zenaida. Ang bawat tingin niya sa akin ay tila may lihim na mensahe. Huwag kang sumabat, Danilo. Baka makasira ka, baka mapahiya mo ako. Ang kanyang mga mata ay nagsasalita, mas malinaw pa kaysa sa kanyang mga salita. At doon nagsimula ang lahat. Mayroon akong lumang relo. Isang Patek Philippe. Pero hindi ko alam noon na ganoon pala ka-espesyal. Sa loob ng 30 taon, isa itong simpleng relo para sa akin. Isang lumang relo na binigay sa akin ng aking ama bago siya pumanaw. Ang strap nito ay gawa sa leather, kupas na, may bakas ng panahon at paggamit. Ang salamin ay may ilang gasgas, ngunit ang mga kamay nito ay patuloy na gumagapang, sumisimbolo sa patuloy na agos ng buhay. Para sa akin, ito ay hindi lamang isang orasan, ito ay isang alaala, isang piraso ng aking ama na laging kasama ko. Habang iniinom ko ang aking tubig, nakuha ni Zenaida ang aking atensyon. Ang kanyang tingin ay bumaba sa aking pulso. Nakita niya ang relo, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa matamis na ngiti na ipinapakita niya kay Mr. Pineda, naging matalim na tingin sa akin. Parang isang ahas na biglang nagpakita ng kanyang itinatago na galit na matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Danilo, ang boses niya ay mahina sa simula, halos bulong. Ngunit alam kong sinadya niya iyon para marinig din ni Mr. Pineda at Elena. Danilo, iyan pa rin ba ang isinusuot mo? Ngumiti ako ng tipid. Oo, Zenaida, mahal ko ang relo na ito. Regalo pa ito ni Papa. May sentimental na halaga ito. Ang mga salitang iyon ay tila pinala niya ang apoy sa loob niya. Ang kanyang mga mata ay umikot, parang nagpapahiwatig ng pagkadismaya. My goodness, Danilo! Look at it! It looks like you picked it up from a junkyard. Hindi mo ba nakikita kung gaano ito kaluma? Nakakahiya. Ang bawat salita niya ay tumatagos sa akin parang maliliit na karayom. Ang init sa aking pisngi ay nagsimulang gumapang, hindi dahil sa galit, kundi sa matinding hiya. Sa harap ng mga Pineda na nakatingin sa aming dalawa, naramdaman ko ang sakit ng kanyang pagpuna. Parang sinasabi niya sa lahat na ako ay hindi nararapat sa kanila, na ako ay kahihiyan. Ang bawat salita niya ay parang nagpapahiwatig na ako ay isang balakid sa kanyang mga pangarap. Danilo, pinapahiya mo ako! Ang boses niya ay tumaas ng kaunti, sapat para marinig ng mga nasa katabing lamesa. Iyan ang mukha natin sa kanila. Iyan ang isusuot mo sa isang hapunan na kasing halaga nito? Sa harap ni Mr. Pineda na isang bilyonaryo? Wala ka bang pakialam sa aming reputasyon? Ang mga salita niya ay parang mga latigo na humahagupit sa aking pagkatao. Pakiramdam ko, liliit ako ng liliit hanggang sa maging abo na lang at mawala. Ang matalim na tingin ni Zenaida, ang kanyang matigas na boses, ang kanyang pagkadismaya. Lahat iyon ay bumubuo ng isang pader. Isang pader na humaharang sa anumang pagtatangka kong ipagtanggol ang sarili ko. Ano ba ang sasabihin ko? Na isa itong sentimental na halaga? Sa kanya, ang sentimental na halaga ay walang katumbas sa salapi. Ang kanyang mundo ay umiikot sa kung ano ang nakikita at nahahawakan. Pilit akong ngumiti, isang pilit ng ngiti na hindi man lang umabot sa aking mga mata. Zenaida, gumagana pa naman at isa pa, galing ito sa aking ama. Hindi niya ako pinatapos. Umiling siya, tila sukang-suka na. Wala nang isa pa, Danilo. Hindi ba kita inutusang itapon na iyan? Hindi ba kita sinabihan na bumili ka ng bagong relo? Kahit yung mura lang sa SM, basta huwag lang iyan. Basta hindi ganyan kasing luma at kasing pangit. Ang mga Pineda ay tahimik lang. Hindi ko masiguro kung ang kanilang katahimikan ay dahil sa pagkabigla o dahil sa pagkaawa. Pero ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng pag-intindi, isang pag-intindi na nagpaparamdam sa akin ng mas matinding hiya. Si Elena ay tumingin sa akin ng may malalim na empatiya, habang si Ricardo Pineda naman ay nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang malaking katanungan. Sinubukan kong magsalita muli, ngunit ang mga salita ay tila nakabara sa aking lalamunan. Ang pakiramdam ko,
ay parang pinagtripan ako ng isang bata sa harap ng maraming tao at wala akong magawa kundi ang tumayo doon at tanggapin ang bawat batikos. Ang bawat panunuya ay tumatagos sa aking kalooban. Look at it, Ricardo, ang sigaw ni Zenaida. Kahit na hindi naman talaga siya sumisigaw, ramdam mo ang tindi ng galit sa kanyang boses. Para bang pinulot lang sa basurahan. Hindi ko alam kung bakit niya gustong ipahiya ang sarili niya at higit sa lahat ako, ang kanyang sariling asawa. Ang ako. Iyan ang laging sentro ng mundo niya. Hindi ang tayo, kundi ang ako. Hindi ang aming pamilya, kundi ang kanyang imahe. Ang kanyang reputasyon. Iyon ang laging mas mahalaga sa kanya. Tiningnan ko ang relo sa aking pulso. Marahil ay tama siya. Ito ay luma, kupas, at marahil ay hindi akma sa karangyaan ng lugar na ito. Pero para sa akin, ito ay higit pa sa isang bagay na nagbabasa ng oras. Ito ay isang alaala, isang koneksyon sa isang taong mahalaga sa akin. Ang aking ama na si Wilfredo. Ang kanyang pagkatao ay nakakabit sa bawat bahagi ng orasan na ito. Bigla akong nakaramdam ng isang kakaibang hapdi sa dibdib ko. Hindi ko alam kung iyon ay galit o lungkot. Galit kay Zenaida dahil sa kanyang mga salita. O lungkot para sa sarili ko. Dahil hinayaan ko ang aking sarili na masaktan ng ganito. Ang mga tanong na iyon ay bumabalik-balik sa aking isipan. Pero nagpatuloy ang gabi. Si Zenaida ay pilit na bumalik sa kanyang pakikipag-usap kay Mr. Pineda, tila walang nangyari. Pero ang tensyon ay nanatili sa hangin, kasing bigat ng ambon bago bumuhos ang malakas na ulan. Ang pilit niyang pagngiti ay hindi kayang itago ang puot na kanina niya ipinakita. Ako? Nagkunwari na lang akong kumakain, kahit na ang bawat subo ay tila buhangin sa aking lalamunan. Pilit kong iniiwasan ang tingin ni Mr. Pineda, na paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin. Hindi ko maintindihan ang tingin niya. Hindi ito pagkadismaya. Hindi rin ito awa. Mayroong isang bagay na kakaiba sa kanyang mga mata. Isang uri ng pagmamasid. Tila mayroon siyang nakikita na hindi nakikita ng iba. Makalipas ang halos 2 oras. Tapos na ang hapunan. Si Zenaida ay abala sa kanyang mga huling salita kay Mr. Pineda. Tinitiyak na ang kontrata ay mapupunta sa kanya. Nakatayo na kami, nagpaalam, nang bigla, nang hindi inaasahan, nangyari ang isang bagay na nagpabaliktad sa lahat. Si Mr. Ricardo Pineda. Ang bilyonaryong iyon, na hanggang ngayon ay tahimik lang at nakikinig, ay biglang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa aking pulso. Sa lumang relo, ang kanyang mukha. Bigla itong namutla. Para siyang nakakita ng multo. Ang bawat kulubot sa kanyang noo ay tila biglang lumalim. Ang kanyang mga kamay, na nakita ko lang kanina na hawak ang mamahaling baso ng alak, ay nagsimulang manginig. Hindi lang basta panginginig, kundi isang matinding pagyanig na parang nakuryente. Ang kanyang reaksyon ay hindi maipaliwanag. Saan mo nakuha? Saan mo nakuha iyan? Ang tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig din, halos hindi ko marinig. Para siyang isang taong nawawalan ng hininga na sinusubukan pa ring magsalita. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa relo na tila ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan ang reaksyon niya. Ang bigat ng kanyang tingin, ang tindi ng kanyang tanong. Hindi ito simpleng pag-usisa. Mayroong malalim na kahulugan sa kanyang mga mata. Ito po, tanong ko, habang hawak ko ang relo. Ito po ay bigay ng aking ama. Pamana niya po sa akin. Ang mga salitang iyon ay tila mas lalong nagpaputla sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang labi ay nanginginig. Lumapit pa siya ng mas malapit sa akin. Tiningnan ang relo ng masinsinan. Tila sinusuri niya ang bawat ukit nito, ang bawat detalye. Ang pangalan ng iyong ama? Ang tanong niya, halos pabulong. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pag-asa at takot. Wilfredo Montalban po, sagot ko. Ang bawat pantig ng pangalan ng aking ama ay tila umalingaw-ngaw sa katahimikan. CLNK. Ang buong silid ay tila ngumunguya sa katahimikan. Walang gumalaw, walang nagsalita.
Ang lahat ng ingay ay naglaho. Si Mr. Pineda ay nanatili sa aking harapan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Tumayo siya ng tuwid, ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang uri ng matinding desisyon. Ang kanyang boses na kanina ay nanginginig ay naging malakas, malinaw at may bigat. Kung gayon, ang sabi niya, habang nakatitig sa akin, hindi niya pala alam kung sino ka talaga. Ang kanyang mga salita ay parang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maunawaan. Ang mga mata ni Zenaida na kanina ay puno ng galit sa akin ay biglang napuno ng pagtataka. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila siya ang nakakita ng multo. Ano ang ibig sabihin ni Mr. Pineda? Sino ako? Ang mga tanong na iyon ay tila naglalaro sa aking isipan. Walang kasagutan. Ang gabing iyon na nagsimula sa kahihiyan ay nagtapos sa isang palaisipan. Isang palaisipan na magpapabago sa lahat ng aking nalalaman tungkol sa aking sarili, sa aking pamilya at sa aking buhay. Ang lumang relo sa aking pulso ay hindi lang pala isang lumang relo. Ito ay susi. Susi sa isang lihim na matagal nang nakatago. Ang tanong ni Mr. Pineda, ang kanyang reaksyon, ang kanyang huling salita, iyon ang simula. Ang simula ng isang paglalakbay pabalik sa nakaraan, pabalik sa aking pagkatao. Ako si Danilo, isang simpleng pangalan para sa isang simpleng tao, hindi ba? Logistics staff. Ito ang aking trabaho sa loob ng mahigit 30 taon. Isang posisyon na hindi kailanman naging magara, hindi kailanman nagkaroon ng malaking katungkulan, pero sapat para sa aking pangangailangan. O sa aking paniniwala, sapat. Sa loob ng 30 taong iyon araw-araw, sinisiguro ko na ang mga produkto ay nakakarating sa tamang lugar, sa tamang oras. Simple, malinis, at walang komplikasyon. Tulad ng gusto ko, ang aking buhay ay umiikot sa mga gawain na alam ko, sa mga bagay na kontrolado ko. Walang ambisyon, walang pagnanasa na umangat, basta may sapat lang para mabuhay. Ngunit ang buhay, tulad ng isang lumang makinang bumubuo ng mga bagay, ay mayroon ding mga bitak. Hindi lang sa mga bagay, kundi maging sa mga relasyon. At sa loob ng 30 taon kong kasal kay Zenaida, nasanay na ako sa mga kunot ng kanyang noo. Sa bawat kunot, mayroong kasamang reklamo, mayroong kasamang pagkadismaya, mayroong kasamang hinanakit. Nasanay na akong pakiramdaman ang bigat ng kanyang mga salita, ang lamig ng kanyang tingin. Ito ay naging bahagi na ng aming pang-araw-araw na pamumuhay, isang tahimik na giyera na walang katapusan. Isipin ninyo, 30 taon. Iyan ay isang mahabang panahon. Sapat na panahon para makilala mo ang bawat hibla ng pagkatao ng asawa mo. Sapat na panahon para makasanayan mo ang bawat galaw niya, ang bawat hininga niya. Pero sa amin, sa 30 taong iyon, parang lalo lang lumayo ang aming mundo. Dalawang magkaibang planeta na pilit na pinagdugtong ng isang kasunduan, ngunit patuloy na umiikot sa sarili nilang aksis. Ang pag-ibig na akala ko ay matatag, ay unti-unting nabubuo ang mga bitak. Ang gabing iyon sa Milano, sa Makati, ay hindi lang isang simpleng hapunan. Ito ay isang pagpapatuloy ng isang mahabang kabanata sa aming buhay. Ito ay isang paglalahad ng mga bitak na matagal nang nandoon, ngunit ngayon ay unti-unting lumalawak, nagiging malalim at nagiging masakit. Ang bawat panunuya, ang bawat pahiwatig, ay parang naglalatag ng matitinding linya sa aming pagitan. Naalala ko pa, bago pa man kami lumabas ng bahay, nagsimula na ang mga kunot sa noo ni Zenaida. Danilo, sigurado ka bang iyan ang isusuot mo? Tanong niya, habang tinitingnan niya ako mula ulo hanggang paa. Nasa sala kami, at ako naman ay handang-handa na, nakasuot ng aking paboritong dark blue suit. Isang suit na matagal ko nang pinahahalagahan. Oo naman, Zenaida, sagot ko. Ayos naman ito. Malinis, plantsyado, hindi naman lumatignan. Hindi ko maintindihan ang kanyang pag-aalala. Sa aking paningin, maayos naman ang aking hitsura.
ang suit na iyon. 15 years na iyon sa akin. 15 taon. Sa loob ng 15 taon, iyan ang isinusuot ko sa bawat espesyal na okasyon. Sa mga kasal, sa mga binyag, sa mga reunion, at sa mga corporate event. Sa loob ng 15 taon, naging parang ikalawang balat ko na iyan. Pero para kay Zenaida, iyan ay simbolo ng aking pagkabigo. Isang paalala ng aking pagiging ordinaryo. 15 taon na, Danilo. 15 taon na ang suit na iyan. Ang boses niya ay tumaas ng kaunti, sapat para marinig ng kapitbahay kung bukas ang bintana. Hindi ka ba nahihiya? Pupunta tayo sa isang importanteng hapunan. Makikipag-ugnayan tayo sa mga Pineda. Isipin mo naman ang impresyon na ibibigay mo sa kanila. Iyan ba ang gusto mong makita nila? Ang impresyon, lagi niya iyong inaalala. Ang kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Ang kung ano ang iisipin ng lipunan. Ang kanyang pagkatao ay nakadikit sa opinyon ng iba. Ang kanyang halaga ay nakasalalay sa kung paano siya nakikita ng mga tao. Zenaida, malinis naman ang suit ko, pilit kong ipaliwanag. Hindi naman ito punit o gusot, praktikal lang. Hindi naman kailangan ng mamahaling damit para lang maging presentable. Praktikal? Danilo, hindi ka pupunta sa opisina. Pupunta ka sa Milano. Sa Milano, hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang gabing ito para sa akin? Para sa ating kinabukasan? Para sa mga pangarap ko. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagkadismaya, puno ng pagkabigo sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang bawat salita niya ay may bigat ng kanyang mga pangarap. Pangarap na hindi ko kailanman naramdaman na bahagi ako. Ang aking simpleng pamumuhay ay laging salungat sa kanyang ambisyon. Para sa kanya, ang aming kasal ay isang hagdanan patungo sa kanyang mga pangarap at ako ay tila isang balakid. Sa kotse, tahimik lang kami. Ang radio ay nakabukas, nagpapatugtog ng mga lumang kanta, ngunit ang musika ay hindi kayang lampasan ang tensyon sa pagitan namin. Si Zenaida ay nakatingin lang sa bintana, tila nag-iisip ng kanyang mga estratehiya para sa hapunan. Ako naman, tinitingnan ng daan, nag-iisip kung kailan pa kaya matatapos ang ganitong klasing buhay. Ang bawat sandali ng katahimikan ay puno ng hindi nasasabing salita. Pagdating sa Milano, ang lahat ay nagbago. Ang kanyang mukha ay biglang nagkaroon ng matamis ng ngiti. Ang kanyang boses ay naging malambing. Tila ba may switch sa kanya na kapag nakita niya ang mga taong kailangan niyang impresyonahin, bumabago siya sa isang ibang tao. Hindi na ang Zenaida na nakakasama ko araw-araw, kundi ang Zenaida na pilit na nagpapakitang gilas. Ang Zenaida na nagtatago sa likod ng maskara ng karangyaan. Si Mr. Ricardo Pineda at ang kanyang asawa si Elena ay nasa kanilang lamesa na. Ngumiti sila nang makita kami. Lumapit kami at nagbatian. Ang bawat salita ay mayroong paggalang, mayroong pagpapakitang tao. Ang lahat ay formal at maayos, sa panlabas na anyo. Ngunit kahit nasa gitna na kami ng eleganteng hapunan, ang mga batikos ni Zenaida sa akin ay hindi nawala. Hindi nga lang ito malakas. Ito ay mga bulong, mga sulyap, mga galaw na nagpaparamdam sa akin ng kanyang pagkadismaya. Ang bawat tingin niya sa akin ay tila may kasamang matalim na salita. Nagsimula sa pag-order ng alak. Danilo, anong gusto mo? Tanong ni Mr. Pineda habang tinitingnan ang wine list. Kahit ano na lang po, Sir Ricardo, sagot ko, pilit nang umingiti. Hindi po kasi ako gaanong mahilig sa alak, kahit tubig na lang po ay sapat na. Biglang sumabat si Zenaida. Naku Ricardo, wag mo na lang siyang tanungin. Alam mo na, simple lang ang panlasa niyan. Baka nga tubig lang ang gusto niyan. Hindi siya sanay sa mga ganitong klase ng inumin. Ang mga salita niya ay mayroong tago na insulto. Hindi ito direkta, ngunit ang bawat salita ay tumatago sa akin. Ang aking simpleng panlasa ay laging ginagawang biro. Ginagawang palatandaan ng aking pagiging ordinaryo. Sa kanyang paningin, ang pagiging simple ay kahinaan. Natawa ng tipid si Mr. Pineda. Ganun ba, Danilo? Kung gayon, ikaw na lang ang magbibigay ng suhestyon, Zenaida. Nagkwento si Zenaida tungkol sa iba't ibang uri ng alak, kung paano dapat ito tikman, kung paano dapat ito i-pair sa pagkain.
Ang kanyang kaalaman ay malawak at kitang-kita mo ang paghanga ni Mr. Pineda sa kanya. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko na parang hindi ako asawa niya, kundi isang kasama lang sa trabaho na kailangan niyang dalhin sa importanteng pulong. Isang kagamitan, hindi isang kapareha. Pagkatapos ng usapan tungkol sa alak, nagpatuloy ang mga batiko sa aking suot. Habang naghihintay kami ng aming pagkain, si Zenaida ay pilit na gumagawa ng usapan. Binibida niya ang aming mga anak, ang kanilang mga nakamit, ang kanilang mga pangarap. Sa bawat kwento, mayroong pagpapakitang gilas. Pero bigla, bumalik ang tingin niya sa aking suit. Danilo, ang bulong niya, ngunit sapat na para marinig ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ayaw mong magpalit. Hindi ba't sinabihan na kita? Mukha kang lumana riyan. Hindi ka ba nahihiya? Hindi mo ba iniisip ang sasabihin ni Mr. Pineda? Naramdaman ko ang init sa aking pisngi. Ang kahihiyan. Iyon ang laging kasama ko kapag kasama ko si Zenaida sa mga ganitong okasyon. Para akong isang lumang libro sa isang bagong aklatan. Hindi ako nababagay. Zenaida, ayos lang ito, pilit kong sagot. Ang mahalaga ay ang kontrata, hindi ang suot ko. Hindi ang panlabas na anyo. Ngumisi siya, isang ngiti na puno ng panunuya. Kontrata? Oo, Danilo, kontrata. At malaki ang posibilidad na dahil sa pagmumukha mong luma, hindi natin makuha ang kontratang iyan. Akala mo ba hindi nakakapansin si Mr. Pineda? Lahat ay napapansin sa ganitong lugar, ang bawat detalye. Ang bawat salita niya ay parang tumutusok sa aking puso. Ang kanyang pagtingin sa akin ay parang isang bala na tumatama sa aking pagkatao. Pakiramdam ko, isang balakid ako sa kanyang mga pangarap. Hindi lang isang asawa kundi isang bagay na kailangan niyang tiisin, isang pabigat. Hindi ko masisisi si Zenaida sa kanyang ambisyon. Simula pa lang, alam kong mayroon siyang malalaking pangarap. Pangarap na lumampas sa aming simpleng pamumuhay. Pangarap na makamit ang karangyaan, ang respeto, ang kapangyarihan. Sa loob ng 30 taon, nakita ko siyang nagsikap, nagtrabaho ng husto, at nagpursigi. Pero sa kanyang paglalakbay paakyat, parang nalimutan niya ako. O mas malala pa, parang nakalimutan niya ang tunay na kahulugan ng aming relasyon. Ang aming koneksyon ay nawawala na. Hindi siya masaya sa aking pagiging simpleng tao. Hindi siya masaya sa aking payak na buhay. Gusto niya ng higit pa. Gusto niya ng asawang kasing taas ng kanyang mga pangarap. At sa kanyang paningin, hindi ako iyon. Ako ay isang ordinaryong lalaki na may ordinaryong trabaho at may ordinaryong pamumuhay. Ang bawat kunot sa kanyang noo ay isang paalala ng kanyang pagkadismaya. Ang bawat buntong hininga niya ay isang paalala ng kanyang pagkabigo. At sa mga sandaling iyon, sa loob ng eleganteng Milano, sa harap ng isang bilyonaryo, ramdam ko ang lahat ng iyon. Ang bigat ng kanyang mga expectations, ang bigat ng kanyang mga pangarap, at ang bigat ng aking pagkabigo sa kanya. Zenaida, ang bulong ko, pakiusap. Huwag ngayon. Importante ang gabing ito para sa iyo, para sa iyong trabaho. Ngumiti siya, isang pilit ng ngiti. Importante, Danilo. At sana maintindihan mo kung gaano ito kahalaga. Sana maintindihan mo na ginagawa ko ito para sa ating kinabukasan. Hindi na ako sumagot. Ano pa ba ang sasabihin ko? Ang bawat salita ko ay tila binabaliwala niya. Ang bawat pagtatangka kong ipaliwanag ang aking sarili ay tila nawawala sa hangin. Umupo na lang ako doon, tahimik, pinagmamasdan ang mga tao sa paligid, ang mga negosyante na nag-uusap tungkol sa kanilang mga transaksyon, ang mga magkasintahan na nagtatawanan, ang mga pamilyang nagsasama-sama. At ako na nakaupo sa gitna ng isang pamilya, ngunit pakiramdam ko ay nag-iisa. Ang pag-iisa ay kasing bigat ng bato sa aking dibdib. Ang mga bitak. Hindi ko alam noon na ang mga bitak na ito ay hindi lang sa aming relasyon. Ito ay bitak din sa aking pagkatao. Isang pag-aalinlangan sa kung sino ba talaga ako at kung ano ba talaga ang halaga ko. Sa loob ng 30 taon, hinayaan kong hubugin ako ng mga pangarap ni Zenaida. Hinayaan kong maging isang ordinaryong tao kahit na ang aking nakaraan ay hindi naman ordinaryo. Hinayaan kong maging isang logistics staff
kahit na ang aking potensyal ay higit pa roon. Bakit? Dahil akala ko ito ang magpapaligaya sa kanya. Akala ko ito ang magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Akala ko sa pamamagitan ng pagiging simple ay masisiguro ko ang kanyang pag-ibig. Isang malaking pagkakamali pala. Pero sa gabing iyon, sa bawat kunot ng noo niya, sa bawat insulto niya, narealize ko, ang aking simpleng buhay ay hindi sapat para sa kanya. At ako bilang isang tao ay hindi rin sapat. Hindi ako ang ideal na asawa na gusto niya. Ang 15 taong gulang na sweet na suot ko. Ang aking simpleng panlasa sa alak. Ang aking pagiging tahimik sa gitna ng usapan. Lahat iyon ay naging sandata niya laban sa akin. Sandata na ginagamit niya para iparamdam sa akin ang aking kakulangan. Ang 11 milyong pisong kontrata. Iyan ang layunin ni Zenaida. Ang kanyang layunin ay magkaroon ng seguridad, ng karangyaan, ng respeto, at sa kanyang paghahanap ng mga iyon, parang nakalimutan niya ang halaga ng isang relasyon, ang halaga ng isang tao, ang halaga ng pagmamahal. Ang gabing iyon sa Milano ay hindi lang isang hapunan. Ito ay isang paalala. Isang paalala ng mga bitak na matagal nang nandoon. Mga bitak na unti-unting lumalalim at sa huli ay magiging dahilan ng isang malaking pagbabago. Hindi ko alam noon, ngunit ang mga bitak na ito ay magiging daan para makita ko ang tunay na halaga ng aking sarili at ang tunay na kahulugan ng aking nakaraan. Ang kwento ng aking pagkatao ay unti-unting lumilinaw. Ang lahat ay nagsisimula sa isang kunot ng noo. At sa gabing iyon, ang mga kunot na iyon ay mas naging malinaw kaysa kailanman. Ang bawat bagay ay may kwento, hindi ba? Ang bawat luma, kupas na bagay ay mayroong tinatagong alaala, tinatagong kasaysayan. Para sa akin, ang aking lumang relo, ang Patek Philippe na iyon, ay higit pa sa isang bagay na nagbabasa ng oras. Ito ay isang kapsula ng panahon, isang alaala ng aking ama, si Wilfredo Montalban. Ang tanging bagay na naiwan niya sa akin, isang huling paalala ng kanyang pagmamahal at karunungan. Bawat gasgas sa relo ay parang pahina ng isang lumang libro, puno ng mga kwento na ako lang ang nakakaalam. Ngunit para kay Zenaida, ang lumang relo na iyon ay isang anino ng nakaraan, isang anino ng pagiging simple, isang anino ng pagkabigo. Sa kanyang paningin ito ay isang basura, isang bagay na nagpapahiya sa kanyang pangarap na karangyaan, isang simbolo ng kahirapan, ng pagiging hindi sapat. Ang gabing iyon sa Milano, ang hangin ay mabigat, hindi lang dahil sa mahalimuyak na amoy ng pagkain at alak, kundi dahil din sa tensyon. Pakiramdam ko, bawat galaw ko ay binabantayan, bawat hininga ko ay sinusuri. Alam kong nasa ilalim ako ng microscope ni Zenaida, at sa kanyang paningin, hindi ako pumapasa sa kanyang pamantayan. Ang bawat sandali ay parang isang pagsubok na kailangan kong ipasa, ngunit alam kong hindi ko magagawa. Habang umiinom ako ng tubig, kalmadong-kalmado ang aking kamay. Oo, sa labas, kalmado. Pero sa loob, ang aking puso ay kumakabog, parang isang ibong nakulong sa hawla. Naramdaman ko ang paglamig ng baso sa aking palad, ang malumanay na paggalaw ng yelo. Isang simpleng kilos, isang simpleng sandali. Ngunit sa sandaling iyon, ang aking pulso ay nakalantad. Ang lumang relo, nakita niya. Ang kanyang mga mata, na kanina ay nakangiti kay Mr. Pineda, ay biglang nagbago. Para siyang isang mangkukulam na nakakita ng isang bagay na ayaw niya. Ang kanyang ngiti ay nawala at napalitan ng isang matalim na pagtingin. Ang kanyang mukha ay biglang sumimangot, tila may masamang amoy siyang nalanghap. Ang strap ng relo ay gawa sa leather at sa loob ng maraming taon, ito ay kumupas, kumulubot at nagkaroon ng sarili nitong karakter. Hindi ito bagong-bago, hindi ito kumikinang tulad ng mga relo na nakikita mo sa mga magazine. Ngunit para sa akin, bawat gasgas, bawat mancha ay may kwento. Kwento ng aking ama, kwento ng aking kabataan, kwento ng isang buhay na mahalaga. Danilo! Ang boses ni Zenaida, malakas, napakalakas sa katahimikan ng restaurant. Ang mga salitang iyon ay tumalab sa bawat sulok ng silid,
parang isang malakas na tunog na sumisira sa kapayapaan. Ito ay isang tunog na nagpahinto sa lahat. Naramdaman ko ang tingin ng lahat, ng mga Pineda, ng mga waiters, ng mga tao sa katabing lamesa. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Ang kahihiyan ay biglang bumalik, mas matindi kaysa kanina. Para akong isang pinagdidiskitahan sa gitna ng maraming tao. Danilo, you're still wearing that outdated thing? Ang sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. My goodness, how much more are you going to embarrass us? Hindi mo ba naiintindihan kung gaano kakahalaga ang gabing ito? Lahat ng ito ay para sa ating kinabukasan. Embarrass. Kahihiyan. Iyan ang laging salita niya. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang imahe, iyon ang kanyang pinakamahalaga. Hindi ang aking damdamin, hindi ang halaga ng isang bagay na sentimental. Zenaida, sagot ko. Mahina ang boses, gumagana pa naman ito. Mahalaga ito sa akin. Ito ay bigay ng aking ama. Pilit kong ipinagtanggol ang aking sarili, ngunit alam kong walang patutunguhan. Mahalaga? Para saan? Para ipakita sa lahat na wala kang panlasa? Para ipakita sa kanila na hindi ka marunong mag-appreciate ng maganda? Hindi mo ba nakikita kung gaano ito kababa sa paningin ng iba? Ang kanyang mga salita ay parang mga kutsilyo na tumutusok sa aking puso. Ang bawat salita ay mayroong tago na hinanakit, tago na galit. Ang kanyang boses ay naging mas matalim, mas mapanira. Iyan Danilo, iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo umaasenso. Kasi ikaw, ayaw mong magbago. Ayaw mong sumunod sa uso. Ayaw mong umangat. Gusto mo lang laging nasa baba. Umangat. Iyan ang laging gusto niya. Ang umangat sa buhay. Ang magkaroon ng mas marami, mas maganda, mas mahal. Ang makasama sa mga taong nasa taas. Ang aking pagiging simple ay laging naging hadlang sa kanyang mga ambisyon. Hindi ko lang ito basta gusto, Zenaida. Pilit kong ipaliwanag, ngunit alam kong wala akong magagawa. Regalo ito ng aking ama, ang tanging alaala na naiwan niya sa akin. May malalim na kwento ito. Natawa siya. Isang tawa na puno ng panunuya, puno ng paghamak. Ang tawa niya ay parang tunog ng basag na salamin sa aking tainga. Ang ama mo na isang simpleng manggagawa sa barko, na isang dukhang manggagawa sa barko. Ano bang alam niya sa mga mamahaling bagay? Siguro nga, napulot lang din niya iyan sa kung saan. Hindi naman siguro niya binili iyan. Ang kanyang mga salita, ang kanyang pagtawa. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Hindi lang ako ang kanyang hinamak, kundi pati na rin ang aking ama. Ang aking ama na wala na. Ang aking ama na sa kanyang paningin ay isang dukha lamang. Isang simpleng construction worker o isang dukha. Ito ay isang personal na pag-atake na tumago sa aking kalooban. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Ang aking katawan ay nanigas. Ang aking bibig ay tila selyado. Hindi ako makapagsalita. Ang galit ay biglang sumiklab sa aking dibdib. Isang apoy na matagal kong pinipigilan. Ang aking ama, Wilfredo Montalban. Hindi siya basta-basta. Hindi siya dukha. Hindi siya simpleng manggagawa. Ngunit sa loob ng 30 taon, hinayaan kong sabihin ni Zenaida ang lahat ng iyon. Hinayaan kong baliin niya ang kanyang pagkatao, ang kanyang alaala sa aking harapan. Ito ay isang kahihiyan na hindi ko kailanman malilimutan. Danilo, ang boses ni Mr. Pineda ay biglang sumabat, parang sinubukan niyang kalmahin ang sitwasyon. Mahalaga talaga ang mga bagay na may sentimental value. Mayroong mga kwento ang bawat bagay. Ngunit hindi siya pinansin ni Zenaida. Nakafocus siya sa akin, ang kanyang mga mata ay parang may apoy. Hindi. Hindi ito sentimental value, Ricardo. Ito ay katigasan ng ulo. Ito ay pagtanggi sa realidad. Hindi ba kita inutusan na itapon mo na iyan? Hindi ba kita sinabihan na bumili ka ng bagong relo? Bakit ba ganyan ang pagiging makasarili mo? Hindi ko na kaya. Ang aking mga kamao ay nakakuyom. Ang aking mga kuko ay dumidiin sa aking palad. Ngunit nanatili akong tahimik. Hindi ko kayang gumawa ng eksena sa harap ng mga Pineda.
Hindi ko kayang ipahiya si Zenaida sa ganoong paraan, kahit pa siya ang unang nagpahiya sa akin. Ang aking pasensya ay sinusubok ng matindi. Ang bawat hininga ko ay mabigat. Ang bawat salita ni Zenaida ay parang isang martilyo na tumatama sa aking pagkatao. Pakiramdam ko, liliit ako ng liliit hanggang sa mawala na lang ako sa paningin nila. Ang bawat panunuya ay nagiiwan ng malalim na sugat, ang aking ama. Siya ang isa sa pinakamatalinong tao na nakilala ko. Isang taong may malalim na karunungan, may malawak na kaalaman. Isang taong nagturo sa akin ng halaga ng katapatan, ng sipag, at ng pagpapakumbaba. Ang kanyang mga aral ay laging gabay sa aking buhay. Zenaida, tama na. Ang boses ni Elena, ang asawa ni Mr. Pineda, ay malumanay. Siguro nga, may malalim na kwento ang relo na iyan. Huwag na nating pag-awayan pa. Ngunit si Zenaida ay hindi nakinig. Wala nang kwento, Elena. Ang kwento niyan ay nagpapahiwatig lang ng pagiging dukha. Ang ama niya, simpleng manggagawa lang sa barko. Ano ba naman ang aasahan mo sa kanya? Na magkakaroon siya ng mamahaling relo? Hindi naman yata totoo iyan. Ang kanyang pagtawa ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Ang bawat salita niya ay bumabalik-balik sa aking isip. Simple, manggagawa, dukha. Ito ay mga salita na tila nagpapababa sa halaga ng aking ama at sa aking sarili. Iyon ang kanyang bersyon ng katotohanan. Iyon ang kanyang bersyon ng aking ama. Isang taong hindi niya kailanman nirerespeto, hindi niya kailanman tinanggap. Isang taong tinapakan niya ang alaala. Naramdaman ko ang lamig sa aking puso, ang matinding lungkot. Lungkot para sa aking ama, na ngayon ay tinatapak-tapakan niya ang alaala. Lungkot para sa akin, na hinayaan ko itong mangyari. Ang bawat alaala ng aking ama ay tila nasasaktan. Sa loob ng 30 taon, hinayaan kong magpatong-patong ang mga insulto. Hinayaan kong maging ordinaryo ako sa kanyang paningin. Hinayaan kong baliin niya ang aking pagkatao. Ngunit ang paghamak niya sa aking ama, iyon ang hindi ko matatanggap. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali niya. Tiningnan ko ang aking relo, ang Patek Philippe na iyon, ang bawat ukit sa likod ng relo. Ang pangalan, Wilfredo Montalban, ang petsa, ang isang espesyal na mensahe. Ang lahat ng ito ay patunay ng isang pagkatao na hindi niya kailanman nakilala. Gumagana pa naman, bulong ko sa sarili ko, hindi ko na pinansin si Zenaida. At higit pa riyan, mahalaga ito, napakahalaga. Hindi lang ito gumagana para sa oras, ito ay gumagana para sa aking puso, para sa aking kaluluwa. Ito ay isang koneksyon sa aking pinagmulan. Isang koneksyon na hindi niya kayang putulin. Ang gabing iyon ay isang pagsubok sa aking pasensya. Isang pagsubok sa aking katatagan. At sa bawat panlilibak ni Zenaida, sa bawat insulto niya, unti-unting lumalalim ang mga bitak sa aming relasyon. Unti-unting nawawala ang pag-asa na magbabago pa siya. Ang pag-asa ay tila naglalaho na. Ang lumang relo. Iyon ang naging simula ng lahat. Isang simpleng bagay, ngunit naging instrumento sa pagbubunyag ng mga lihim. Lihim na matagal nang nakatago. Lihim na magpapabago sa lahat ng aking nalalaman. Hindi ko alam noon, ngunit ang panlilibak ni Zenaida sa aking relo, ang kanyang paghamak sa aking ama, ay magiging huling patak sa basong matagal ng puno. Ito ang magiging dahilan para magising ako. Magising sa katotohanan. Magising sa aking sarili. Sa bawat oras na gumagapang ang kamay ng relo, nararamdaman ko ang bigat ng desisyon na kailangan kong gawin. Isang desisyon na magpapalaya sa akin. Ang tensyon sa hapagkainan ay kasing kapal ng usok sa kape, umaga. Hindi ito usok na nakikita, kundi usok na nararamdaman sa bawat paghinga, sa bawat paggalaw. Pagkatapos ng mga salita ni Zenaida, ang hapunan ay naging isang formal na pagtitipon ng mga estranghero. Si Zenaida ay pilit na bumalik sa kanyang persona bilang isang profesional na negosyante, ngunit ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Si Mr. Pineda at Elena ay tahimik, paminsan-minsan ay nagpapalitan ng tingin, tila mayroong hindi nasasabing mga salita. Ako? Nandoon lang ako, umiiwas ng tingin, nagpapanggap na abala sa aking plato.
Ang bawat sandali ay tila isang walang katapusang paghihirap. Ang mga minuto ay tila oras. Ang bawat tunog ng kubyertos ay tila musika ng paghihirap. Pakiramdam ko, gusto kong tumayo at umalis. Ngunit ang takot na lalo ko pang mapahiya si Zenaida o ang sarili ko ay mas naging matindi. Hindi ko kayang gumawa ng eksena, lalo na sa isang lugar na puno ng matataas na tao. Maya-maya, si Zenaida ay tumayo. I excuse myself for a moment, ang sabi niya, na may pilit ng ngiti. Pumunta lang ako sa banyo. Babalik din ako agad. Tumango si Mr. Pineda. Naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib sa sandaling lumakad siya palayo. Kahit panandalian lang, nawala ang bigat ng kanyang tingin, ang presensya ng kanyang pagkadismaya. Isang munting kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa sandaling lumakad si Zenaida patungo sa banyo, nagbago ang lahat. Ang tahimik na Ricardo Pineda ay biglang bumaling sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa aking pulso, sa aking lumang relo. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng emosyon. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na nagpakaba sa akin. Hindi ito paghuhusga. Hindi ito awa. Ito ay pag-usisa. Isang matinding pag-usisa na tila may lihim siyang alam. Danilo, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay, halos pabulong. Tila ayaw niyang may makarinig sa aming usapan, lalo na si Zenaida. Maaari ko bang makita ang relo mo? Nagulat ako. Hindi ko inaasahan ang tanong na iyon. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang kanyang interes sa relo ay tila kakaiba. Ang bawat kaganapan ay parang isang pelikula na unti-unting lumilinaw. Opo, Sir Ricardo, sagot ko. Pilit kong tinatakpan ang kaba sa aking boses. Dahan-dahan kong inalis ang relo sa aking pulso. Ang leather strap ay halos luma na, ngunit matibay pa rin. Ang bawat hibla ng leather ay tila may kasamang alaala. Ibinigay ko sa kanya ang relo. Kinuha niya ito nang may kakaibang pag-iingat. Tila hawak niya ang isang napakabihirang bagay, isang bagay na napakahalaga. Pinagmasdan niya ang harap ng relo, ang dial, ang mga kamay. Lumipas ang ilang sandali at sa bawat segundo nararamdaman ko ang pagtaas ng tensyon. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa ng isang mensahe mula sa orasan. Tapos, dahan-dahan, maingat, binaligtad niya ang relo. Para siyang isang arkeologong humuhukay ng isang sinaunang artifact na naghahanap ng isang nawawalang kayamanan. At doon sa likod ng relo sa metal na pinakintab ng panahon ay mayroong mga ukit, hindi lang basta mga ukit. Ito ay isang pangalan at isang petsa, ang pangalan ng aking ama. Ang kanyang mga kamay na kanina ay steady ay nagsimulang manginig, hindi lang basta panginginig. Ito ay isang panginginig na tila hindi niya mapigilan. Ang kanyang mukha ay namutla muli, mas matindi kaysa kanina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila nakakita siya ng isang bagay na imposibleng makita. Ito, ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi marinig. Ito, ano ang pangalan ng iyong ama? Ang kanyang mga salita ay halos bulong, ngunit puno ng matinding emosyon. Naramdaman ko ang lamig na gumapang sa aking likod, ang matinding kaba sa aking dibdib. Ano ba ang nangyayari? Bakit ganoon na lang ang reaksyon niya? Ano ang lihim na tinatago ng relo na ito? Wilfredo Montalban po, sagot ko, halos pabulong. Ang bawat pantig ng pangalan ng aking ama ay tila mayroong sariling buhay, sariling kwento, seal-i-unk. Ang mga salitang iyon ay tila bumalik sa kanya, parang isang malakas na tunog na umaling-aw-ngaw sa kanyang isip. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa likod ng relo, sa mga ukit. Tila pinagtitibay niya ang kanyang nakita, ang kanyang narinig. Ang buong silid ay tila ngumunguya sa katahimikan. Lahat ng galaw, lahat ng tunog, ay tila naglaho sa isang iglap. Tanging ang matinding kaba sa aking puso ang naririnig ko. Binalik ni Mr. Pineda ang relo sa akin, dahan-dahan, na mayroong matinding pag-iingat. Ngunit hindi niya inalis ang kanyang mga mata sa akin. Ang kanyang tingin, ito ay iba. Hindi ito pag-usisa lang.
Hindi ito pagkabigla lang. Ito ay isang tingin na puno ng paggalang. Isang tingin na tila nakakakita siya ng isang bagay na higit pa sa isang simpleng tao. Para siyang nakatingin sa isang santo. Isang pagtingin na halos nagpaparamdam sa akin ng pagkabanal. Ngunit ako ay si Danilo. Isang simpleng logistics staff. Isang ordinaryong tao. Danilo, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay malakas na ngayon, malinaw at may bigat. Ngunit hindi na ito panginginig. Ito ay mayroong autoridad, mayroong pagpipigil, ngunit mayroong isang tago na emosyon. Wilfredo Montalban. Hindi ko akalain na makikita ko ang pangalan na iyan muli sa ganitong paraan. Tumayo siya na tila may biglang desisyon. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa akin. Kinuha niya ang kanyang wallet at kinuha ang isang business card. Isang eleganteng business card na may simpleng disenyo ngunit malinaw na nagpapahiwatig ng kanyang posisyon. Ricardo Pineda, Pineda Group of Companies. Isang pangalan na may malaking kapangyarihan. Inabot niya sa akin ang card. Ang kanyang kamay ay matatag na ngayon. Danilo, ang sabi niya, pakiusap, tawagan mo ako bukas ng umaga. Kailangan nating mag-usap, napakahalaga nito. Kailangan nating mag-usap. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Hindi ito simpleng business talk. Hindi ito simpleng courtesy call. Ang paraan ng kanyang pagbigkas, ang tindi ng kanyang tingin, ang panginginig ng kanyang mga kamay kanina. Lahat iyon ay nagpapahiwatig ng isang bagay na malalim. Isang bagay na matagal nang nakatago. Isang lihim na kailangan ng ihayag. Bumalik si Zenaida mula sa banyo. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin, ngunit nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata. Nakita niya ang business card sa aking kamay at ang seryosong mukha ni Mr. Pineda. Ricardo, may problema ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may pag-aalala. Ngunit ang kanyang pag-aalala ay tila nakatuon sa posibleng epekto nito sa kanyang kontrata. Ngumiti si Mr. Pineda, isang pilit ng ngiti. Wala, Zenaida. Kaunting pag-uusap lang sa negosyo. Danilo at ako ay may kailangan lang linawin. Isang lumang bagay. Negosyo? Alam ko sa puso ko na hindi ito tungkol sa negosyo. Hindi ito tungkol sa logistics. Hindi ito tungkol sa kontratang 11 milyong piso. Ito ay tungkol sa relo, sa aking ama, sa akin, sa aking pagkatao. Sige, Ricardo, sabi ni Zenaida, kahit na hindi niya maintindihan. Bukas na lang siguro. Sana maging pabor sa atin ang lahat. Sige, bukas ng umaga, Danilo, ulit ni Mr. Pineda. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa akin. Mayroong isang lihim na mensahe. Early. Mas maaga, mas mabuti. Tumango ako. Ang business card ay mainit sa aking palad. Ang numero ni Mr. Pineda. Isang bilyonaryo. At ako, si Danilo, ay inutusan niya akong tawagan siya. Ito ay isang tawag na hindi ko kailanman inaasahan. Ang hapunan ay nagtapos. Nagpaalam kami. Si Zenaida ay abala sa kanyang mga huling salita kay Elena habang si Mr. Pineda ay nakikipagkamay sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin ng kakaibang emosyon. Isang tingin na tila nagsasabi ng, alam ko ang lahat. Sa kotse, tahimik lang kami. Si Zenaida ay pilit na inuusisa kung ano ang nangyari. Anong pag-uusapan ninyo ni Ricardo, Danilo? Tanong niya. Anong kailangan ninyong linawin? Tungkol ba iyan sa kontrata? May problema ba sa negosyo niya? Pilit akong nag-isip ng sasabihin. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang tunay na nangyari. Hindi ko kayang ipaliwanag ang tingin ni Mr. Pineda, ang panginginig ng kanyang kamay. Hindi niya maiintindihan. Wala lang, Zenaida, sagot ko. Siguro may kailangan lang siyang itanong tungkol sa trabaho. Alam mo na, logistics. Tungkol sa mga shipment. Tumingin siya sa akin ng may pagtataka. Trabaho? Sa ganitong oras? At bakit personal kanyang tatawagan? Hindi ba't dapat ako ang kanyang kausapin? Ewan ko rin, Zenaida, pilit kong sagot. Baka kailangan lang niya ng impormasyon. Huwag ka nang mag-alala. Malalaman din natin bukas. Ngunit sa loob ko, alam kong hindi ito simpleng impormasyon. Ito ay isang bagay na malalim, isang bagay na matagal nang nakatago. Ang business card sa aking bulsa ay parang isang susi.
Isang susi sa isang pintuan na matagal nang nakasara. Isang pintuan na magbubukas sa nakaraan, sa aking ama. At sa aking tunay na pagkatao. Ang pagtuklas na ito ay magpapabago sa lahat. Ang gabing iyon ay isang pagbabago. Hindi lang ito tungkol sa kahihiyan na dinanas ko. Ito ay tungkol sa isang bagong simula. Isang simula na magpapabago sa lahat. Ang mga mata ng isang bilyonaryo. Sila ang nakakita ng isang bagay na matagal nang nakatago. Sila ang nakakita ng tunay na Danilo. Ang gabing iyon, matapos ang hapunan sa Milano, ay naging isang gabi ng kawalan ng tulog. Ang aking isip ay puno ng mga katanungan, ng mga alaala, ng mga posibleng kasagutan. Habang si Zenaida ay mahimbing na natutulog sa tabi ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa kisame. Ang bawat anino ay tila nagiging isang palaisipan, isang lihim na kailangan kong lutasin. Ang katahimikan ng gabi ay nagbigay ng pagkakataon para sa malalim na pagmumuni-muni. Bumangon ako ng tahimik. Ayokong magising siya. Nakarating ako sa kusina at doon, sa ilaw ng kusina na tanging ang ilaw lang ng ref ang gumagana, tiningnan ko ang relo sa aking pulso. Ang Patek Philippe na iyon, ang lumang relo. Ang tanging alaala na naiwan ng aking ama. Sa bawat tiktak nito, nararamdaman ko ang bigat ng nakaraan. Pinagmasdan ko ang bawat detalye nito. Ang kupas na leather strap, ang mga gasgas sa salamin, ang mga kamay na patuloy na gumagapang. Ang bawat tiktak nito ay tila isang pulso, isang paalala ng panahon na lumipas, ng mga kwento na matagal nang nakatago. Ang bawat bahagi ng relo ay tila nagsasalita, nagsasabi ng isang lihim. Naalala ko ang aking ama si Wilfre Montalbanan. Hindi siya isang simpleng hindi siya isang construction worker o dukha tulad ng sabi ni Zenaida. Hindi, siya ay higit pa riyan. Marami pa siyang kwento na hindi kailanman nalaman ni Zenaida. Ang kanyang pagkatao ay mas malalim kaysa sa iniisip ng iba. Anak, ang boses ng aking ama ay tila umalingaw-ngaw sa aking isip, isang alaala mula sa aking kabataan, isang gabi na nakaupo kami sa kanilang lumang sala. Ang relo na ito ay hindi lang nagsasabi ng oras. Ito ay kumakatawan sa isang pagpipilian. Ang pagpipilian na maging isang tao na gusto ng mundo o ang pagpipilian na maging totoo sa iyong sarili. Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit puno ng karunungan. Ang kanyang mga salita ay bumalik sa akin, mas malinaw kaysa kailanman. Ang pagpipilian, iyan ang laging pinoproblema ko. Iyan ang laging bumabagabag sa akin. Ang pagitan ng dalawang landas ay laging malabo para sa akin. Naramdaman ko ang lamig ng metal sa aking daliri habang hinahaplos ko ang likod ng relo, ang mga ukit, ang pangalan niya, ang petsa, at sa ibaba isang salita. Malaya. Malaya. Iyan ang laging itinuturo ng aking ama. Ang maging malaya. Malaya mula sa mga pangarap ng iba. Malaya mula sa mga expectations ng lipunan. Malaya mula sa mga tanikala ng salapi. Ang kalayaan ay hindi lang isang karapatan, kundi isang responsibilidad, si Zenaida. Laging niyang kinukutya ang aking ama. Laging niyang minamaliit ang kanyang pagkatao, ang kanyang pinagmulan. Sa kanyang paningin, ang aking ama ay isang simpleng manggagawa lamang. Isang taong hindi nakasabay sa mundo. Ngunit ang totoo ay iba. Napakaliit ng nalalaman ni Zenaida. Ang kanyang paghuhusga ay nakabatay sa panlabas na anyo. Hindi niya alam, hindi niya kailanman nalaman na ang aking ama ay hindi lang basta nagtatrabaho sa barko. Hindi siya isang construction worker. Siya ay isang Montalban. At ang pangalang Montalban ay kasing bigat ng ginto sa industriya ng pagpapadala. Ito ay isang pangalan na may kapangyarihan at respeto. Ang Montalban Maritime. Iyan ang kumpanya. Isang kumpanya na pagmamay-ari ng aming pamilya. Isang kumpanya na nagmamay-ari ng isang buong imperyo ng pagpapadala sa buong bansa at maging sa labas nito. Ang aming mga barko ay naglalayag sa iba't ibang dagat, nagdadala ng kalakal, nagdadala ng buhay. Ang pangalan ng Montalban ay nakaukit sa bawat barko, sa bawat port. Ang aking ama si Wilfredo ay ang nagtatag ng imperyo na iyon. Hindi siya isang manggagawa. Siya ay isang negosyante,
Isang visyonaryo, isang taong nakakita ng potensyal sa isang industriya na hindi pa gaanong binuo noon. Ang kanyang talino ay hindi maikakaila. Ngunit ang buhay ko, ang buhay na pinili ko, ito ay malayo sa karangyaan ng Montalban Maritime. Sa loob ng 30 taon, hinayaan kong maniwala ang lahat na ako ay isang ordinaryong tao, isang simpleng logistics staff, isang Danilo na walang malaking ambisyon, isang Danilo na nakontento na sa kung ano ang mayroon. Bakit? Bakit ko tinalikuran ang lahat ng iyon? Ang yaman, ang kapangyarihan, ang impluensya? Dahil sa pag-ibig. Isang malaking dahilan, hindi ba? Naalala ko pa ang araw na nakilala ko si Zenaida. Bata pa kami noon. Siya ay puno ng pangarap, puno ng ambisyon. Ako naman, galing sa isang mundo na hindi niya maintindihan. Isang mundo ng karangyaan, ng mga obligasyon, ng mga expectation. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bawat pangarap na kanyang ibinabahagi. Gustong-gusto ko siya. Ang kanyang ningning, ang kanyang tapang, ang kanyang pagiging pursigido. Ngunit alam kong hindi niya magugustuhan ang aking mundo. Ang mundo na puno ng bigat ng aking pangalan. Ang mundo na puno ng mga tungkulin at responsibilidad. Naisip ko noon, kung makikilala niya ako bilang isang Montalban, makikita niya lang ang aking yaman, ang aking posisyon, hindi ang aking pagkatao, hindi ang aking puso. Gusto kong mahalin niya ako dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa kung ano ang mayroon ako. Kaya pinili ko. Pinili kong talikuran ang lahat. Ang aking mana, ang aking pangalan, ang aking kapangyarihan. Pinili kong maging si Danilo. Isang simpleng Danilo. Isang taong walang yaman, walang kapangyarihan, walang impluensya. Akala ko iyon ang magpapatunay ng aking pagmamahal. Pumasok ako sa isang simpleng trabaho. Pinagsikapan kong itago ang aking nakaraan, ang Montalban Maritime. Ang pangalang iyon ay binura ko sa aking isip, sa aking pagkatao. Isang bagong pahina, isang bagong buhay. Sa simula, masaya kami. Ang aming buhay ay simple, ngunit puno ng pagmamahalan. O sa aking paniniwala, puno ng pagmamahalan. Si Zenaida ay masaya sa mga simpleng bagay. Sa aming maliit na bahay, sa aming mga anak, sa aming mga pangarap na magkasama. Ang bawat sandali ay tila perpekto, ngunit unti-unti nagbago ang lahat. Ang kanyang mga pangarap ay lumaki, ang kanyang mga ambisyon ay lumawak, at sa kanyang paghahanap ng karangyaan, nakita niya ako bilang isang balakid. Ang aking pagiging simple ay naging simbolo ng aming pagkabigo. Ang aking pagkatao ay tila hindi na akma sa kanyang mga pangarap. Ang aking ama. Kung buhay pa siya, ano kaya ang sasabihin niya? Marahil ay iiling siya ng may pag-intindi. Dahil alam niya ang bigat ng isang pangalan. Alam niya ang bigat ng isang pamana. Alam niya ang mga pagsubok sa paghahanap ng tunay na pag-ibig. Ang pagpipilian, bulong ko sa sarili ko habang nakatitig sa relo. Pinili kong maging isang Danilo para makamit ang pag-ibig na akala ko ay totoo. Isang malaking sakripisyo na sa huli ay nagdulot lamang ng kalungkutan. Ngunit ngayon, pagkatapos ng 30 taon, pagkatapos ng gabing iyon sa Milano, pagkatapos ng mga salita ni Mr. Pineda, ang pagpipilian na iyon ay tila nagbago. Ang pag-ibig na iyon ay tila naging isang ilusyon, isang malaking pagkakamali. Ang aking ama, kahit na hindi niya direktang sinabi, ay pinayagan akong gawin ang aking desisyon. Hindi niya ako pinilit na manatili sa Montalban Maritime. Hindi niya ako pinilit na angkinin ang aking mana. Respeto niya ang aking pagpipilian. Ang kanyang huling regalo sa akin ay hindi lang ang relo. Ito ay kalayaan. Kalayaan na pumili. Ngunit ang kalayaang iyon ay naging isang tanikala. Tanikala na nagkulong sa akin sa isang buhay na hindi ko talaga gusto. Isang buhay na puno ng pagkadismaya ni Zenaida. Isang buhay na puno ng kanyang mga pangarap na hindi ko kailanman naramdaman na bahagi ako. Ang mga salita ni Mr. Pineda, kung gayon, hindi niya pala alam kung sino ka talaga. Ang mga salitang iyon ay tumalab sa aking puso. Si Zenaida.
Hindi niya ako kilala. Hindi niya kailanman sinubukan na kilalanin ako. Ang kanyang pagmamahal ay nakabatay sa isang ilusyon, ang lumang relo, ang mga ukit, Wilfredo Montalban, ang Montalban Maritime. Ang mga alaala ay nagsimulang dumaloy, parang isang ilog na matagal nang natuyo, ngunit ngayon ay unti-unting napupuno ng tubig. Ang bawat alaala ay nagbibigay ng bagong liwanag, ang aking ama. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang taong mayaman hindi lang sa salapi kundi sa karunungan. Isang taong mayaman sa pagmamahal. Isang taong mayaman sa pag-unawa. At ako? Ako ay naging isang Danilo na nawawala. Isang Danilo na nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Isang Danilo na nagpapanggap. Isang Danilo na nawawala ng sariling pagkatao. Ang sikat ng araw ay nagsimulang sumilip sa bintana, nagbibigay ng bagong kulay sa dilim ng kusina. Ang bagong araw. Isang bagong simula, ang pagpipilian. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng nangyari, kailangan kong gumawa ng isang bagong pagpipilian. Isang pagpipilian na magpapalaya sa akin. Isang pagpipilian na magiging totoo sa aking sarili. Ang lumang relo sa aking pulso. Hindi lang ito nagsasabi ng oras. Ito ay nagsasabi ng katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa aking ama. At ang katotohanan tungkol sa akin. Ang katotohanan na matagal kong tinago. Ngunit ngayon, oras na para ilabas. Para sa aking ama. Para sa aking sarili. Panahon na para maging malaya. Ang tawag kay Ricardo Pineda. Iyon ang unang hakbang. Kinabukasan, pagkatapos ng gabi ng kawalan ng tulog at matinding pagmumuni-muni, tinawagan ko siya. Ang aking kamay ay nanginginig habang dinadial ko ang numero sa business card. Ang tunog ng dial tone ay tila kasing lakas ng bawat tibok ng puso ko. Isang tawag na magpapabago sa lahat. Magandang umaga, Danilo. Ang boses ni Mr. Pineda sa kabilang linya ay kalmado, ngunit mayroong isang tago na excitement. Inaasahan ko na ang tawag mo. Handa na ako. Nag-set kami ng appointment. Sabi niya, pumunta ako sa Pineda Tower, sa Makati, sa ika-42 palapag. Isipin ninyo, ika-42 palapag. Ang taas noon ay tila sumisimbolo sa aking biglang pag-angat o ang biglang paglitaw ng isang katotohanan na matagal nang nakatago. Ang bawat palapag ay parang isang hakbang patungo sa isang bagong mundo. Pagdating ko sa Pineda Tower, naramdaman ko ang bigat ng gusali. Ang marmol na sahig, ang kumikinang na lobby, ang matatangkad na gwardya. Lahat iyon ay nagpapaalala sa akin ng mundo na matagal kong tinalikuran. Ang mundo ng kapangyarihan at yaman. Ang bawat detalye ay sumisigaw ng karangyaan. Pumunta ako sa elevator. Ang bawat numero na tumataas ay tila isang hakbang papalapit sa katotohanan. Ang metal na pinto ng elevator ay tila isang portal. Paglabas ko sa ika-42 palapag, ang view ay kahanga-hanga. Ang buong Makati skyline ay nasa ilalim ko. Ang mga gusali, ang mga kalsada, ang mga sasakyan na parang maliliit na laruan. Isang malawak na tanawin na nagpaparamdam sa akin kung gaano kaliit ako, ngunit sa parehong oras, kung gaano kalaki ang mundong ito. Ang mundo na ito ay tila nasa aking paanan. Pumasok ako sa opisina ni Mr. Pineda. Malawak, moderno at elegante. Ang bawat dekorasyon ay mayroong kwento ng tagumpay at kapangyarihan. Nakaupo siya sa kanyang desk, tila naghihintay na sa akin. Ang kanyang tingin ay seryoso, ngunit mayroong isang pag-intindi. Danilo, ang sabi niya, habang nakikipagkamay sa akin. Ang kanyang tingin ay matalim, ngunit mayroong isang uri ng paggalang. Salamat at nakarating ka. Alam kong hindi madali ito para sa iyo. Inalok niya ako ng kape at nauupo kami sa isang set ng sofa na malapit sa bintana na mayroong magandang tanawin ng syudad. Ang bawat sandali ay tila pinagplanuhan, pinaghandaan. Ang bawat galaw niya ay sinadya. Danilo, ang simula niya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit mayroong bigat. Ang iyong ama, si Wilfredo Montalban. Kilala mo ba talaga kung sino siya? Tumango ako. Opo, Sir Ricardo. Siya po ang aking ama. Isang manggagawa sa barko, gaya ng alam ko. Simpleng tao po. Iyan ang kwento na alam ko.
Ngumiti siya, isang malungkot na ngiti. Simpleng tao? Hindi, Danilo. Hindi simple ang iyong ama. Napakaliit ng nalalaman mo tungkol sa kanya. Marami pa siyang kwento. Naramdaman ko ang lamig na gumapang sa aking likod. Ang matinding kaba sa aking dibdib. Ano ang sasabihin niya? Ano ang lihim na matagal nang nakatago? Danilo, patuloy niya, ikaw ay tagapagmana ng isa sa pinakamalaking imperyo sa Pilipinas, ang Montalban Maritime. Ang mga salitang iyon ay parang isang bagyo na sumabog sa aking isipan. Ang Montalban Maritime. Ang pangalan na matagal kong inakala na bahagi lang ng aking nakaraan, ng aking tago na pamana. Ang pangalan na matagal kong tinago. Ang iyong ama, si Wilfredo, patuloy ni Mr. Pineda, ay isang henyo, isang visyonaryo, ang nagtatag ng Montalban Maritime. Sa loob ng maraming taon, siya ang nagpapatakbo ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ang kanyang legacy ay napakalaki. Tumahimik ako. Ang aking bibig ay nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Parang nawalan ako ng boses. Ang lahat ng aking nalalaman ay nagbabago. Noong 1987, patuloy niya, ang aking kumpanya, ang Pineda Group, ay nasa bingit ng pagkalugi. Isang malaking krisis sa ekonomiya. Walang gustong magpahiram ng pera sa akin. Lahat ng bangko ay tumalikod. Ang aking pamilya ay nasa bingit ng pagkalugi, ng pagbagsak. Ang lahat ng aming pinaghirapan ay mawawala na. Ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Nilapitan ko ang iyong ama, si Wilfredo. Wala akong maibigay na collateral. Wala akong maipangako kundi ang aking salita. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, tinulungan niya ako nang walang pag-aalinlangan. Isang malalim na hininga. Pinahiram niya ako ng 220 milyong piso. Walang collateral. Walang masyadong papeles. Tanging ang aking salita. At ang kanyang tiwala. Walang kondisyon, daan-daang milyong piso. Ang halagang iyon ay napakalaki na halos hindi ko kayang isipin. Para sa isang taong tulad ko na may simpleng sweldo, iyon ay isang halaga na hindi ko kailanman maaabot. Ang halagang iyon ay kayang baguhin ang buong buhay ng isang pamilya. Ang iyong ama, Danilo, ang sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Siya ang nagligtas sa aking kumpanya. Siya ang nagligtas sa aking pamilya. Walang nakakaalam nito. Ito ay isang lihim sa pagitan lang namin, isang utang na loob na hindi ko kailanman makakalimutan. Nanginginig ang aking mga kamay. Ang aking puso ay kumakabog. Ang lahat ng aking nalalaman, ang lahat ng aking pinaniniwalaan ay unti-unting nagbabago. Ang kwento ng aking buhay ay tila isang malaking kasinungalingan. At ang relo mo, sabi niya, habang tinitingnan ang aking pulso. Ang Patek Philippe na iyan, hindi lang iyan basta relo, Danilo. Iyan ay isa sa 12 customized na Patek Philippe na ipinagawa ng iyong ama para sa mga miyembro ng Montalban Board. Ang bawat relo ay mayroong sariling ukit, sariling pagkakakilanlan. Ang 12 relo, isang espesyal na koleksyon, isang simbolo. Hindi lang isang simpleng orasan. Ito ay hindi lang relo, Danilo. Ito ay simbolo. Simbolo ng iyong pamilya. Simbolo ng iyong mana. Simbolo ng isang tagapagmana na matagal nang nagtatago. Ikaw, ang tagapagmana. Ako? Isang tagapagmana? Ang mga salitang iyon ay tila tumatago sa aking kaluluwa. Isang responsibilidad na hindi ko kailanman inakala na sa akin. Naalala ko ang mga sinabi ni Zenaida. Simple manggagawa, dukha, ang mga salitang iyon ay parang suntok na dumapo sa aking mukha. Ang lahat ng kanyang pagmamaliit sa aking ama, sa akin. Lahat iyon ay isang malaking kasinungalingan, isang malaking pagkakamali. Ang aking ama. Hindi siya isang simpleng manggagawa. Siya ay isang bilyonaryo. Isang taong may malaking puso, may malalim na pag-unawa, at may matinding tiwala sa kapwa. Siya ang nagligtas kay Mr. Pineda. Siya ang nagbigay ng pag-asa sa isang panahong walang-wala. Danilo,
Pinili ng iyong ama na bigyan ka ng kalayaan, sabi ni Mr. Pineda. Ang kanyang boses ay naging mas malumanay. Kalayaan na pumili ng iyong sariling landas. Kalayaan na maging sino ka man. Ngunit hindi niya kailanman inalis ang iyong mana. Ang lahat ng ito ay naghihintay lang sa iyo. Naghihintay sa iyong pagbabalik. Ang lahat ng ito. Ang Montalban Maritime. Ang mga barko. Ang mga milyon. Ang mga bilyon. Naramdaman ko ang bigat ng katotohanan. Isang katotohanan na matagal kong tinago. Isang katotohanan na matagal kong inakala na hindi na mahalaga. Ang aking buhay. Ang aking simpleng buhay bilang isang logistics staff. Ang aking simpleng bahay. Ang aking lumang suit. Ang lahat ng iyon ay isang pagpipilian. Isang pagpipilian na ginawa ko para sa pag-ibig. Isang pagpipilian na sa huli ay nagbigay sa akin ng lungkot at pagkadismaya. Ang mga mata ni Mr. Pineda ay puno ng pag-intindi. Ang iyong ama, Danilo, ay isang taong may kakaibang pananaw sa buhay. Ang kanyang yaman ay hindi lang sa salapi, kundi sa kanyang prinsipyo, sa kanyang tiwala, at sa kanyang pagmamahal sa pamilya. Iyan ang tunay na yaman. Tumayo siya at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking balikat. Ikaw, Danilo, ay kasing halaga ng iyong ama. Ang dugo ng Montalban ay nananalaytay sa iyong ugat. At ngayon oras na para malaman mo ang lahat. Oras na para yakapin ang iyong pagkatao. Yakapin ang iyong pamana. Ang ikakartutudum palapag. Ang taas nito. Ang lalim ng katotohanan. Ang lahat ay unti-unting bumababa sa aking isip. Ang lahat ng aking nalalaman ay nagbago. Ang aking ama ay hindi iukha. Siya ay isang Montalban. At ako, si Danilo, ay hindi lang basta isang logistics staff. Ako ay isang Montalban. Isang tagapagmana. Ang relo sa aking pulso ay tila nagbigay ng sarili nitong liwanag. Hindi lang ito nagsasabi ng oras. Ito ay nagsasabi ng aking kwento. Ang kwento ng isang lihim na mana. Ang kwento ng isang pagpipilian. At ang kwento ng isang muling pagtuklas ng sarili. Ang gabing iyon sa ika-22 palapag ay hindi lang isang pag-uusap. Ito ay isang paghahayag. Ang paghahayag ng isang katotohanang magbabago sa aking buhay, magpakailanman. Ang mga salita ni Mr. Pineda ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isip, kasing lakas ng bawat tibok ng aking puso. Bilang isang simpleng logistics staff, ang pakikinig sa mga numero at halaga na sinasabi niya ay tila nakakabingi. Mula sa mga ordinaryong invoice at delivery reports, bigla akong napasok sa mundo ng mga bilyon. Isang mundong matagal kong tinalikuran, isang mundong inakala kong hindi na kailanman magiging bahagi ng aking buhay. Ang aking pagkatao ay tila hinuhugis muli ng mga bagong impormasyon. Danilo, patuloy ni Mr. Pineda. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat. Ang iyong ama ay hindi lang basta nagtayo ng isang negosyo. Nagtayo siya ng isang imperyo, isang Montalban Maritime na ngayon ay lumago ng husto. Ang kanyang visyon ay napakalawak. Ang Pineda Tower ay nakatayo sa isang lugar kung saan ang bawat gusali ay sumisigaw ng kapangyarihan. Sa ganoong taas, habang tinitingnan ko ang cityscape, hindi ko maiwasang isipin ang lahat ng kayamanan na naroroon. At ngayon ang aking pangalan, ang aking pamilya, ay konektado sa mga kayamanang iyon. Ang bawat ilaw ng syudad ay tila nagpapahiwatig ng mga posibilidad. Mayroon kang trust fund, sabi ni Mr. Pineda, habang pinagmamasdan ang reaksyon ko. Isang pondo na itinayo ng iyong ama para sa iyo. Iniwan niya ito nang may matinding pag-iingat. Tinitiyak na mapoprotektahan ito hanggang sa panahon na handa ka ng harapin ang lahat para sa iyong kinabukasan. Ang trust fund, isang pondo na matagal nang nandoon ngunit hindi ko kailanman nalaman. Isang regalo mula sa aking ama na ngayon lang nahayag. Sa ngayon, patuloy niya, ang trust fund na iyon ay nagkakahalaga ng mahigit 14 na bilyong piso. Isipin mo, Danilo, 14 na bilyong piso. Hindi ito biro. 14 na bilyong piso. Ang mga salitang iyon ay parang isang shockwave na dumaloy sa aking katawan. 14 na bilyon.
Isipin ninyo, ilang buhay kaya ang kayang baguhin ng halagang iyon? Ilang pamilya kaya ang kanilang kayang tulungan? Sa aking simpleng isip, ang halagang iyon ay hindi kayang isipin. Hindi ko kayang unawain ang laki nito. Ang aking mundo ay biglang lumawak. At hindi lang iyon, Danilo, dagdag pa ni Mr. Pineda. Ang Montalban Maritime Group, ang kumpanyang itinayo ng iyong ama, iyan ay isang korporasyon na nagkakahalaga ng 10-10 bilyong piso sa mga asset, sa mga barko, sa mga ari-arian sa iba't ibang bansa. Isang napakalaking imperyo. 10-10 bilyon, hindi ko na kayang sumunod sa mga numero. Ang aking isip ay tila lumulutang. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kawalan. Sinusubukan kong iproseso ang lahat ng impormasyon na bumubuhos sa akin. Ang lahat ng aking nalalaman ay tila naglalaho. Ang iyong ama, sabi ni Mr. Pineda, ang kanyang boses ay naging mas malumanay. Siya ay labis na ipinagmamalaki, Danilo. Ipinagmamalaki niya ang iyong pagpipilian. Ang pagpipilian mo ay ang iyong sariling landas. Ang pagpipilian mo na'y mamuhay ng simple. Ang pagpipilian mo na maging totoo sa iyong sarili, na malayo sa bigat ng kanyang pangalan at mana. Iyan ang gusto niya para sa iyo. Isang pagmamalaki. Iyon ang naramdaman ko. Isang pagmamalaki mula sa aking ama. Ngunit bakit? Bakit niya ako hinayaang mamuhay ng simple kung alam niyang mayroon akong ganitong kayamanan? Bakit niya ako hinayaan na masaktan sa mga salita ni Zenaida? Ngunit Danilo, sabi ni Mr. Pineda, ang kanyang tono ay naging mas seryoso. Kahit pa ipinagmamalaki ka niya, mayroon din siyang pag-aalala. Isang malalim na pag-aalala para sa iyo. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mata. Nakita ko ang ginawa ng asawa mo sa iyo kagabi. Ang paraan ng kanyang pagtrato sa iyo. Ang paraan ng kanyang paghamak sa iyong pagkatao, sa iyong mga alaala. Hindi iyon tama. Naramdaman ko ang lamig sa aking dibdib. Ang alaala ng gabing iyon ay sariwa pa. Ang mga salita ni Zenaida, ang kanyang panunuya, ang kanyang pagkadismaya. Ang bawat salita ay tumatagos pa rin sa aking puso. Sa tingin ko, sabi ni Mr. Pineda, hindi ka talaga mahal ng iyong asawa. Hindi niya mahal ang tunay na ikaw. Hindi niya mahal ang simple mong pagkatao, ang mapagpakumbaba mong puso. Ang kanyang pagmamahal ay mayroong kondisyon. Iyan ang problema, Zenaida, sabi ko. Ang aking boses ay naging mas matatag. Ang opinyon mo na hindi totoo, ang opinyon mo na puno ng kamalian. Napatingin siya sa akin ng may pagtataka. Anong ibig mong sabihin? May bago ba? Hindi ko maintindihan. Ang aking ama, si Wilfredo Montalban, simula ko. Hindi siya isang simpleng manggagawa sa barko. Hindi siya isang dukha. Hindi siya isang construction worker na gaya ng lagi mong sinasabi. Hindi siya ang taong akala mo. Narinig ko ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Danilo, anong pinagsasabi mo? Nakainom ka ba? O may sakit ka ba? Hindi ko maintindihan ang lahat ng ito. Hindi ako nakainom, Zenaida, sabi ko. At ang bawat salita ko ay totoo. Ang lahat ng ito ay totoo. Ang lahat ng aking sasabihin ay tunay na impormasyon. At doon nagsimula akong magkwento. Ang kwento ng aking ama. Ang kwento ng Montalban Maritime. Ang kwento ng isang imperyo na matagal kong tinago. Ang bawat salita ay may bigat, may katotohanan. Kinwento ko sa kanya ang tungkol sa mga barko, sa mga port, sa mga negosyo sa iba't ibang bansa. Kinwento ko sa kanya ang tungkol sa tiwala na ibinigay ng aking ama kay Mr. Pineda. Ang 220 milyong pisong pautang, ang $2 Patek Philippe na relo. Ang lahat ng detalye na narinig ko mula kay Mr. Pineda. Habang nagkukwento to ako, ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago. Mula sa pagtataka, naging pagkabigla. Mula sa pagkabigla, naging pagtanggi. Hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan. Danilo, nagbibiro ka ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi totoo iyan! Hindi totoo ang lahat ng iyan! Hindi mo ba ako niloloko? Totoo, Zenaida, sabi ko. Ang lahat ng sinasabi ko ay totoo.
Ang aking ama ay isang bilyonaryo. At ako, Zenaida, ako ang kanyang tanging tagapagmana. Ang lahat ng kanyang yaman ay sa akin. Isang matinding katahimikan. Ang kanyang bibig ay nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Tila siya nabibingi sa kanyang narinig. Mayroon akong trust fund na nagkakahalaga ng 14 na bilyong piso, patuloy ko. At ang Montalban Maritime, ang korporasyon na itinayo ng aking ama, ay nagkakahalaga ng 10 bilyong piso. Hindi ito biro, Zenaida. 14 na bilyon. 10 bilyon. Ang mga numero ay tila umalingaw-ngaw sa sala. Ang kanyang unang reaksyon, hindi ito hiningi ng tawad, hindi ito pagkadismaya, hindi ito lungkot. Ito ay kasakiman. Ang kanyang mga mata ay biglang lumiwanag, para siyang nakakita ng ginto. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila naging isang manifestation ng kasakiman. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakanganga, tila hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi siya nagtanong, "Bakit hindi mo sinabi sa akin noon, Danilo? Bakit mo itinago ang lahat ng ito sa loob ng 30 taon?" Hindi. Walang pag-aalala sa aking damdamin. Ang kanyang tanong ay, "Bakit? Bakit mo hinayaan tayong mamuhay ng mahirap sa loob ng 30 taon? Bakit mo kami pinahirapan?" Ang kanyang mga salita ay parang suntok sa aking dibdib. Ang bawat salita ay puno ng hinanakit, puno ng reklamo. Walang pag-aalala sa aking kalagayan. Walang pag-intindi sa aking pagpipilian. Tanging ang pagkadismaya sa nawalang kayamanan. "Zenaida," sabi ko. Ang aking boses ay naging malungkot. Pinili kong mamuhay ng simple dahil gusto kong malaman kung sino ang tunay na magmamahal sa akin. Gusto kong malaman kung sino ang magmamahal kay Danilo, ang simpleng logistics staff, hindi si Danilo Montalban, ang tagapagmana ng bilyon-bilyong piso. Iyan ang aking dahilan. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. "Anong pinagsasabi mo, Danilo? Akala mo ba madali ang buhay na ito? Akala mo ba masarap ang pamumuhay na laging nagkakasya? Alam mo ba kung gaano karaming paghihirap ang pinagdaanan natin dahil sa pagiging matigas ng ulo mo, dahil sa pagiging makasarili mo?" "Pagpipilian ko iyon, Zenaida," sabi ko. "Gusto kong maging totoo sa aking sarili. Gusto kong malaman kung ang pag-ibig mo sa akin ay totoo. Pero ngayon, sa tanong mo, alam ko na ang sagot. Hindi mo ako mahal." Ang kanyang kasakiman ay malinaw. Ang kanyang interes sa pera ay mas malakas kaysa sa kanyang interes sa aking damdamin. Ang lahat ng kanyang pagmamaliit sa aking ama ay dahil sa kanyang pagtingin sa pera. Kung alam lang niya na bilyonaryo ang aking ama, marahil ay iba ang trato niya rito. Marahil ay hinangaan niya ito. Naramdaman ko ang sakit sa aking puso, ang matinding lungkot. Sa loob ng 30 taon, akala ko, nagtayo kami ng isang pamilya, ng isang relasyon na nakabatay sa pagmamahalan. Ngunit ang kanyang reaksyon ay nagpapakita na ang lahat ng iyon ay isang ilusyon lamang. "Danilo," ang sabi niya, ang kanyang tono ay biglang nagbago. Mayroong pilit na lambing sa kanyang boses. "Siyempre mahal kita. Bakit mo naman nasabi iyan? Natural lang na maging masaya ako, hindi ba? Para sa ating kinabukasan, para sa mga anak natin. Gusto ko lang ang pinakamabuti para sa atin." Ang kanyang mga salita ay tila hungkag, walang laman, walang katotohanan. "Sa loob ng 30 taon, Zenaida," sabi ko, "hinayaan kong maniwala ka na ako ay isang ordinaryong tao. Hinayaan kong maniwala ka na ang aking ama ay dukha. At sa lahat ng oras na iyon, kinutya mo ako, minamaliit mo ako, pinahiya mo ako, ginawa mo akong kasangkapan sa iyong mga pangarap." Ang kanyang mukha ay namutla. "Danilo, hindi ko naman sinasadya iyon. Mahal na mahal kita. Siyempre, ang gusto ko lang ay ang pinakamabuti para sa atin. Ang magkaroon tayo ng magandang buhay. Ang pinakamabuti para sa atin o ang pinakamabuti para sa kanya?" Ang tanong na iyon ay bumabalik-balik sa aking isipan. Ang gabi ay lumalim. Ang aming usapan ay naging isang serye ng mga argumento, ng mga paliwanag na hindi ko na maintindihan. Ang lahat ng kanyang paliwanag ay umiikot sa pera, sa nawalang oportunidad,
sa kanyang mga pangarap na matagal nang nasayang. Walang salitang hiningi ng tawad, walang salita ng pag-intindi. Ang aking desisyon ay malinaw. Ang katotohanan ay masakit. Ang lahat ng aking pinaniniwalaan tungkol sa aming relasyon ay naglaho sa isang iglap. Ang kasakiman ni Zenaida ay mas malakas kaysa sa kanyang pagmamahal. Ang pagtatapat sa sala. Iyon ang naging simula ng katapusan. Ang simula ng isang pagbabago na hindi ko kailanman inaasahan. Ang simula ng isang paglalakbay pabalik sa aking sarili, ang Montalban, ang aking mana. Ngayon, kailangan kong harapin ang lahat. Ngunit higit pa sa lahat ng kayamanan na iyon, ang tunay na yaman ay ang pagkakakilala sa sarili, ang paghahanap ng tunay na pag-ibig, at ang paghahanap ng tunay na kalayaan. Kinabukasan, pagkatapos ng pagtatapat sa sala, ang bahay ay tila nababalot ng isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang katahimikan na dulot ng kapayapaan, kundi katahimikan na dulot ng tensyon. Si Zenaida ay biglang nagbago. Ang kanyang dating matalim na tingin ay napalitan ng pilit na paglalambing. Ang kanyang mga salita na dati ay puno ng panunuya ay naging malambing, puno ng pag-asa. Ang kanyang bawat galaw ay tila pinagplanuhan at may layunin. Nagsimula siyang lumapit sa akin, hinahaplos ang aking braso at ang aking likod. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging busy sa kanyang telepono o sa kanyang mga papeles ay biglang naging mapagmahal. Ang kanyang mga mata na dati ay laging nakatingin sa kung saan ay biglang nakatuon sa akin. Ang kanyang mga galaw ay tila nagpapahiwatig ng pag-aalala, ngunit sa loob ko ay alam kong iba ang kanyang motibo. Danilo, mahal ko, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay tila honey. Matamis ngunit mayroong isang tago na kapaitan. Bakit mo naman itinago ang lahat ng iyon sa loob ng 30 taon? Alam mo ba kung gaano tayo nahirapan? Alam mo ba kung gaano karaming oportunidad ang nawala sa atin? Sana ay sinabi mo agad. Ang kanyang pag-uusap ay umiikot sa pera, sa nawalang yaman, sa nawalang karangyaan, hindi sa damdamin, hindi sa relasyon. Pero okay lang iyon, mahal ko, patuloy niya, habang nakasandal sa aking balikat. Ang kanyang amoy ay matamis, pero pakiramdam ko ay isang maskara lang ang lahat. Ang importante, ngayon alam na natin. Ngayon, makukuha na natin ang lahat ng iyon. Ngayon magiging masaya na tayo. Magiging masaya na tayo ng husto. Nagsimula siyang magkuwento ng kanyang mga pangarap. Mga pangarap na matagal na niyang pinapangarap, ngunit ngayon ay tila abot kamay na. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bawat pangarap na kanyang binabanggit. Isipin mo, Danilo, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Makakapag-travel na tayo sa buong mundo. Paris, Italy, Japan. Saan mo gustong pumunta? Lahat ng lugar na gusto mo. Ang mga salitang iyon ay tila hungkag sa aking tainga. Ang mga pangarap na iyon ay hindi ko kailanman ginusto. Hindi iyon ang aking kaligayahan. At ang bahay, patuloy niya, makakabili na tayo ng bahay sa Forbes Park. Isipin mo, Danilo, isang mansion sa Forbes Park. Hindi na tayo mamumuhay sa maliit na bahay na ito. Makakasama na tayo sa mga mayayaman, sa mga elitista. Ang lahat ng ating pangarap ay matutupad na. Forbes Park. Iyon ang simbolo ng karangyaan sa Pilipinas. Ang lugar kung saan nakatira ang mga pinakamayaman. Ang lugar na matagal na niyang pinapangarap. Ang irony ay ang aking ama ay mayroong property doon, ngunit hindi ko kailanman pinansin. Hindi lang iyon, Danilo, sabi niya, habang hinahaplos niya ang aking buhok. Makakabili na tayo ng mga mamahaling kotse. Makakapag-aral ang mga anak natin sa pinakamagandang eskwelahan sa ibang bansa. Magkakaroon tayo ng mga yaya, ng mga driver, ng mga security guard. Hindi na tayo mahihirapan. Ang lahat ng paghihirap ay matatapos na. Ang bawat salita niya ay puno ng materialismo, puno ng pagnanasa sa yaman. Wala akong maramdaman na pagmamahal sa kanyang boses. Walang pag-aalala sa aking damdamin. Tanging ang pag-asa na sa wakas ay matutupad na ang kanyang mga pangarap. Ang lahat ng ito ay para sa kanya. Naramdaman ko ang lamig sa aking puso, ang matinding lungkot. Dati, ang bawat lambing niya ay nagpaparamdam sa akin ng pag-asa, ng pag-ibig.
Ngunit ngayon, ang bawat lambing niya ay parang isang panloloko, isang pagpapanggap, isang manipulasyon. Zenaida, sabi ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit mayroong bigat. Ang lahat ng ito, ang mga pangarap na iyan, para ba talaga sa akin? O para sa iyo? Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang ngiti ay nawala. Anong pinagsasabi mo, Danilo? Para sa ating dalawa iyan. Para sa pamilya natin. Natural lang na gusto ko ang magandang buhay para sa ating lahat. Pero wala akong maramdaman na pagmamahal sa iyong mga salita, Zenaida, sabi ko. Wala akong maramdaman na respeto sa akin bilang isang tao. Tanging ang interes mo lang sa pera ang nararamdaman ko. Hindi mo nakikita ang aking pagkatao. Danilo, ano bang problema mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay naging matalim muli. Natural lang na maging masaya ako, hindi ba? Sa wakas, magiging masaya na tayo. Hindi na tayo maghihirap. Iyan ba ay mali? Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng isang malalim na katotohanan. Hindi niya kailanman ako minahal dahil sa kung sino ako. Minahal niya ako dahil sa potensyal. Potensyal na magbigay sa kanya ng karangyaan. Potensyal na mag-angat sa kanyang social status. Naalala ko ang mga araw na pinipilit kong bigyan siya ng simpleng regalo. Ang mga bulaklak na binibili ko sa palengke. Ang mga simpleng hapunan na niluluto ko para sa kanya. Ang bawat pagtatangka kong ipakita ang aking pagmamahal sa simpleng paraan. Naalala mo ba, Zenaida, sabi ko, ang mga bulaklak na binibili ko sa iyo sa palengke, ang mga rosas na hindi mamahalin, ang mga simpleng regalo na gawa sa aking kamay? Naalala mo ba yon? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Bakit mo naman iyan binabalikan, Danilo? Matagal na iyon. Ang importante, ngayon, ay maikakabili na tayo ng mamahaling bulaklak. Makakabili na tayo ng mga alahas, ang mga bagay na nararapat sa atin. Ang mga bulaklak na iyon, Zenaida, sabi ko, binibigay ko sa iyo ng may pagmamahal. Pero ang bawat isa sa kanila ay tinatapon mo sa basurahan. Sabi mo basura lang iyon. Hindi sila mahal. Hindi sila akma sa iyong panlasa. Iyan ang iyong sinabi. Ang kanyang mukha ay namutla. Danilo, hindi ko naman sinasadya iyon. Siyempre, ang gusto ko lang ay ang mga magagandang bulaklak, ang mga magagandang bagay, ang mga bagay na magpapasaya sa akin. Ang pagmamahal, Zenaida, sabi ko, hindi ito nakabatay sa presyo. Hindi ito nakabatay sa karangyaan. Nakabatay ito sa respeto, sa pag-intindi, sa pagtanggap, sa kung sino ka, sa kung ano ka. Iyan ang tunay na pundasyon ng pag-ibig. Pero Danilo, sabi niya, ang kanyang boses ay naging malambing muli. Ngayon magbabago na ang lahat. Ipinapangako ko sa iyo. Magiging masaya tayo. Mamahalin na kita ng totoo. Hindi na ako magiging ganoon. Ang kanyang mga salita ay tila hungkag. Ang kanyang mga mata ay tila nakatuon sa isang bagay na hindi ako. Nakatuon sa mga bilyon, sa mga bank account, sa mga ari-arian, sa lahat ng kayamanan na bigla kong nakuha, na-realize ko. Dito sa harap ko, sa kabila ng lahat ng lambing at matatamis na salita, ay isang taong hindi kailanman ako nire-respeto. Hindi niya ako kailanman minahal. Mahal niya ang ideya ng yaman. Mahal niya ang imahe ng isang matagumpay na buhay. At ako ay isang instrumento lamang sa kanyang paghahanap ng mga iyon. Isang kasangkapan. Ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi ito ang mga bilyon sa bank account. Hindi ito ang mga mansion sa Forbes Park. Hindi ito ang mga mamahaling kotse. Ito ay ang respeto, ang pag-intindi, ang pagtanggap, ang pagmamahal sa kung sino ka, sa kung ano ka, sa iyong mga kahinaan at kalakasan. At sa lahat ng 30 taon na iyon, walang kahit isa man lang doon ang ibinigay niya sa akin. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa kung saan, sa mga pangarap na hindi ko kailanman ginusto. Ang gabing iyon sa Milano, ang lumang relo, ang kanyang mga panlilibak. Ang lahat ng iyon ay nagbalik sa aking isip. Ang bawat insulto, ang bawat pagmamaliit, ang bawat kunot sa kanyang noo. Ang lahat ng iyon
ay nagpapakita ng tunay na kulay ng kanyang pagmamahal. Isang pagmamahal na nakabatay sa pera. Isang pagmamahal na nakabatay sa interes. Isang pagmamahal na hindi totoo. Isang pagmamahal na hungkag. Kaya, sa kabila ng lahat ng kanyang pilit na paglalambing, sa kabila ng lahat ng kanyang matatamis na salita, ang aking desisyon ay malinaw na. Ang lahat ng yaman na iyon ay walang halaga kung ang aking puso ay hindi masaya, kung ang aking kaluluwa ay hindi malaya. Ang pagpipilian, iyan ang laging bumabalik-balik sa akin. Ang pagpipilian na maging totoo sa aking sarili. At sa aking paghahanap ng tunay na pag-ibig, na-realize ko, hindi ito makikita sa mga bilyon. Makikita ito sa pagtanggap sa sarili, sa pagtanggap sa kung sino ka. Ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ito ay malayo sa lahat ng material na bagay. Ito ay nasa loob mo, nasa puso mo. At ngayon, oras na para hanapin ang pag-ibig na iyon. Hindi sa ibang tao, kundi sa aking sarili. Nang gabing iyon, matapos ang aming pag-uusap ni Zenaida, ang bahay ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay iba. Hindi ito katahimikan na dulot ng tensyon, kundi katahimikan na dulot ng malalim na pag-iisip. Umupo ako sa sala, sa dilim, at tiningnan ang lumang relo sa aking pulso. Ang Patek Philippe na iyon, ang tanging alaala ng aking ama. Ang bawat detalye ng relo ay tila nagsasabi ng isang kwento. Ang bawat tiktak ng relo ay tila isang paalala. Paalala ng mga taon na lumipas. Paalala ng mga pagpipilian na ginawa ko. Paalala ng mga pangarap na binuo ko at mga pangarap na nawasak. Ang oras ay patuloy na gumagapang at kasama nito ang aking mga desisyon. Naalala ko ang mga salita ng aking ama. Anak, ang relo na ito ay kumakatawan sa isang pagpipilian. Ang pagpipilian na maging isang tao na gusto ng mundo o ang pagpipilian na maging totoo sa iyong sarili. Ang kanyang mga salita ay malinaw, malakas at tumatagos sa aking kaluluwa. Ngayon, ang pagpipilian ay mas malinaw kaysa kailanman. Naramdaman ko ang lamig sa aking puso, ang matinding kalungkutan. Sa loob ng 30 taon, akala ko nagtayo ako ng isang pamilya, ng isang relasyon na nakabatay sa pagmamahalan. Ngunit ang katotohanan ay masakit. Ang lahat ng iyon ay isang ilusyon lamang, isang malaking pagkakamali. Zenaida, ang sabi ko, habang nakatitig sa relo, ang aking boses ay kalmado, ngunit mayroong bigat. Kung sasabihin ko sa iyo na hindi ko kailanman gagalawin ang lahat ng yaman na iyon, na patuloy akong mamumuhay ng simple tulad ng dati, mananatili ka pa rin ba sa tabi ko? Ang tanong na iyon ay isang pagsubok, isang huling pagtatangka na makita ang katotohanan. Isang matinding katahimikan. Ang kanyang bibig ay nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng pag-asa, ay biglang nawalan ng ningning. Ang kanyang pilit ng ngiti ay nawala. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay naglalambing sa akin, ay biglang nanigas. Ang lahat ng kanyang pagpapanggap ay naglaho sa isang iglap. Ang kanyang katahimikan, iyon ang kasagutan. Hindi niya kailangan magsalita, hindi niya kailangan magpaliwanag. Ang kanyang katahimikan ay nagsasabi ng lahat. Ang kanyang interes sa akin ay nakabatay sa pera, nakabatay sa karangyaan, nakabatay sa mga pangarap na hindi ko kailanman ginusto. Ang lahat ng kanyang pagmamahal ay nakabatay sa material. Naramdaman ko ang isang kakaibang paggaan sa aking dibdib. Ang bigat na matagal kong dinala ay biglang nawala. Isang paglaya. Isang paglaya mula sa mga tanikala na akala ko ay pag-ibig. Isang paglaya mula sa lahat ng expectations. Sa loob ng 30 taon, hinayaan kong hubugin ako ni Zenaida. Hinayaan kong maging isang ordinaryong tao upang sa kanyang paningin ay maging sapat ako. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi ako naging sapat. Ang aking pagiging simple ay laging naging sagabal sa kanyang mga ambisyon. Na-realize ko, hindi na ako kailangan subukan pa. Hindi na ako kailangan magpaliwanag pa.
Si Zenaida ay hindi kailanman nakilala ang tunay na Danilo. Hindi niya kailanman tiningnan ang aking puso. Hindi niya kailanman pinansin ang aking kaluluwa. Ang kanyang pagtingin sa akin ay laging panlabas lamang. Pinikit ko ang aking mga mata. Naalala ko ang lahat ng mga insulto, ang lahat ng mga panunuya, ang lahat ng kanyang pagkadismaya. Ang lahat ng iyon ay tila mga anino na naglaho sa dilim. Ang bawat kirot ay tila nagiging isang aral. Dahan-dahan, inalis ko ang relo sa aking pulso. Ang lumang relo. Ang Patek Philippe na iyon. Ang tanging alaala ng aking ama. Tiningnan ko ito ng matagal. Ang bawat ukit, ang bawat gasgas, ang bawat tiktak, ang lahat ng ito ay simbolo ng aking paglalakbay. Salamat Papa, bulong ko. Salamat sa pagpipilian. Salamat sa kalayaan. Salamat sa paggabay. Ibinalik ko ang relo sa aking pulso, ngunit sa pagkakataong ito, mas mahigpit, mas matatag. Hindi na ito simbolo ng aking pagtatago. Ito ay simbolo na ng aking paglaya, isang simbolo ng aking tunay na pagkatao. Tumayo ako. Ang aking mga hakbang ay matatag. Ang aking puso ay puno ng bagong pag-asa. Hindi ito pag-asa para sa isang bagong relasyon. Ito ay pag-asa para sa isang bagong buhay. Isang buhay na totoo sa aking sarili. Isang buhay na malaya. Ang Montalban Maritime, ang mga bilyon, ang lahat ng iyon ay naghihintay sa akin. Ngunit hindi ko ito haharapin para sa karangyaan. Haharapin ko ito para sa aking ama, para sa kanyang pamana, at para sa aking sarili, para sa aking kalayaan. Nagsimula akong maglakad patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ay isang paglaya. Isang paglaya mula sa nakaraan. Isang paglaya mula sa mga tanikala ng isang relasyon na matagal nang patay. Lumabas ako ng pinto. Ang hangin sa labas ay sariwa, malamig, at puno ng bagong simula. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang, parang mga bituin na gumagabay sa aking paglalakbay. Ang mundo ay tila naghihintay sa akin. Ako si Danilo. Ngunit hindi na ako ang simpleng logistics staff na kilala ni Zenaida. Ako ay si Danilo Montalban, ang tagapagmana ng isang imperyo. Ngunit higit pa sa lahat ng iyon, ako ay isang taong malaya. Malaya na mamuhay ng totoo. Malaya na maging ako. Ang tunay na ako. Ang buhay ay isang paglalakbay, puno ng mga pagsubok, ng mga pagpipilian. At sa huli, ang pinakamahalagang pagpipilian ay ang maging totoo sa iyong sarili. Ang yakapin, ang iyong pagkatao, ang maging malaya. Ang lumang relo sa aking pulso ay tila nagbigay ng sarili nitong liwanag. Hindi lang ito nagsasabi ng oras. Ito ay nagsasabi ng aking kwento. Ang kwento ng isang paglaya. Ang kwento ng isang bagong simula. Ang kwento ng isang Montalban. Isang tunay na Montalban.